Broadcasting 107.1 Radio Bandera. Sa balita, ihahatid ang mga nagbabaga at mga pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibong at walang kinikilingan sa impormasyon, malawak na talakayan at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang 107.1 Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. 107.1 Iwamagayway, ang bandera ng malayang pamamahayag. Ang bagong Sumbungan ng Bayan. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera, Olongapo. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Pagsumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon! Programang may paninindigan ng mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon! Ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon! Tawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa. Mula dito sa Agarang Aksyon ngayon, nila Adlawan, Atienza at Natividad ng 107.1 FM Radio Bandera, Philippines. Kami po ang Peace Community Action Group, Bigang Olongapo, ay malugod na bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon, lungsod ng Olongapo, at sa ating City Director, Police Colonel Randy Y. Arceo, at Police Captain Walter A. Ferrero ng Presinto 4. Muli, isang mapayapang Pasko at masagalang bagong taon sa ating lahat. Taus-pusong pagbati mula sa Peace Community Action Group, Bigang Olongapo. Merry Christmas and Happy New Year! Magandang araw po, Super Olongapo. Ito po si Super Mike Makapagal. Mula sa Super Gapo, ako po ay bumabati ng isang Super Christmas at Super New Year sa inyong lahat. Ano man ang mangyari, tandaan lamang po, hinding-hindi ko kayo tutulugan sa pansitan. Kaya't basta't radyo, ibandera mo. Ang bagong Sumbungan ng Bayan. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera, Olongapo. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Pagsumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon! Programang may paninindigan ng mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon! Ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon! Tawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa. Agarang aksyon ngayon! Pagsumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon! Programang may paninindigan ng mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon! Ang inyong sandigan, karapatan laban. Agarang aksyon ngayon! Tawang katotohanan at ilalahad ni Adlawan at Jensa at Natividad. Adlawan at Jensa. Yun, 1, 2, 3, test mic. Magandang umaga po. Good morning, Olongapo. Bayan kong Olongapo, Subic, Town in Zambales, Subic Bay Freeport Zone, probinsya ng Bataan, probinsya ng Zambales, Central Luzon, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang umaga po mula po sa ating Agarang Aksyon ngayon. Sis AJ, ikaw na po, pasok. Good morning, Pilipinas! Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan. I'm so glad to be back here, Brother Milbert. Miss ka namin noong nakaraan. Oo, na-miss ko rin po kayong Wala lahat. ang kastelong buhangin, ano? Oo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today ay 12/12. Yes, 12/12. Brother.
12-12 sa Shopee tsaka sa Lazada. Oo. Oo, ano, oo. Napuwet kami kagabi, kaka-check ng ano. Oo, I'm sure oo. marami pong puyat kagabi dahil sa Yes. pag-aabang ng ating 12-12, 12-12. oo, So, no? konting Oo. panahon na lang, ilang days na lang before Christmas. Yes, no? Oh, malapit na ang Pasko. 13. At 13 na lang. Oo. Imagine, 13 na lang at Pasko na. Yes, 13 Sinta ko. days. Oo. Pasko na. So, Oo. ayan, malapit na ang Malapit na. pinakaiintay na celebration ng buong mundo. Gusto ko sanang i-announce muna, sis, no? Oo, go. Sa ngayon po, wala pong tinatawag na lockdown. Yung tinatawag na lockdown, sinasabi kasi lockdown ng 22, 23, 24, 25, Pasko daw, lockdown, no? So, wala. So far po, wala pong lockdown. Huwag po tayo maniwala ho sa mga chismis po, ano? Ayan, okay. O, yun, wala daw po. Huwag po tayong malungkot, mga kapatid, Oh, bakit? mga kababayan, wala pong lockdown. Fake Yeah. news po yan. Yes. Oh. Siguro, mas maganda. Bigyan natin po ng ating pong paunang salita po ang ating pong programa ng isang prayer po mula po sa ating kasamahan kay Kamani Oranza. Yun. Good morning, Kamani. Good morning, Kamani! Opo. Napaka maaliwalas ng ating studio dahil mayroon na namang namumulaklak na kagandahan ang ating isang masipag at very alive na anchor na Sister AJ. Thank Yun. you so Good much, morning, Sister Kamani. AJ. Good morning. Welcome Happy po. birth. Mhm. Good morning sa lahat ng nakikinig. Parang nawawala tayong audio mo, Kamani, no? Oo. Kasiglang Nawawala tayong audio mo, Kamani. Yan, yan. Hello? Hello? Ayun. nandito Medyo na si Kamani. chopping yung ano mo. Oo. Yung mikropono mo. Kaya nga ako nag-live na kasi masyadong busy ang mga internet Oo. server ngayon eh. Oo, parang Oo. choppy-choppy, no? Oo, Mhm. 12 yung internet ko, isa lang ang umaandar. Oo. Isa lang may load eh. Ano? Yan, okay. Yan, yan. Maganda po. Ayan, maganda na ba yan ni Okay, Kamani? maganda na. Okay. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy ng ating napakasiglang programa sa umagang ito, ay nais naning manawagan sa Panginoon at tayo po ay lahat mananalangin sapagkat ito po ang ating palangga sa COVID-19 at ang pandemic na ito. Babasahin ko po ang mga talata sa Psalms 91 o sa Tagalog po ay awit, no? Ito po ay tungkol sa ating refuge at fortress. Sabi po sa Psalms 91 verse 1, I'll be reading up to verse 6. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a buckler. You will not fear of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noon. Yan po ang mga pangako sa salita ng Diyos sa Psalms 91 verses 1 to 6. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa umagang ito, sa araw na ito ay muli kaming lumalapit sa inyo upang magpasalamat sa patuloy ninyong paggabay, patuloy ninyong pagbibigay ng inyong biyaya, ng inyong grasya, ng inyong pag-ibig at ng iyong proteksyon sa amin at sampu ng aming pamilya. Muli naming iniaalay ang programang ito, Panginoon, nagabayan niyo po ang aming mga anchor, sila Camille Bert, si AJ at ang aming mga guest at yung mga nakikinig naming kasamahan na si Ben Natividad at si Attorney Atienza. Patuloy niyo pong patatagin ang kanilang kalusugan na sana po ay makita na namin sila rito live upang lalong maging masigla at kaaya-aya ang aming programa sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat muli, Panginoon, sa inyong patuloy na pagbibigay ng aming pangangailangan, sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan,
at sa inyong pagbibigay ng proteksyon sa aming pamilya. Pinupuri namin kayo sa umagang ito. Sinasamba namin kayo, Panginoon. Salamat po at sa Kapaskuhang ito, hindi po pwedeng pigilin ang aming pagse-celebrate dahil kayo ay nasa amin. Si Jesus ang reason ng lahat ng ito. Si Jesus ang aming sineselebrate. Kaya nga po, kahit na kami ay konti lang ang meron o marami ang meron kaming provision, kayo po ay aming pupurihin sapagkat kami po ay buhay, ligtas, mabuti at patuloy na nagsisilbi sa inyo, nagsisilbi sa bayan at nagsisilbi sa siyudad ng Olongapo City. Maraming pong salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Ama, ng Anak ni Kristo at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning, Good everyone. morning. Good Amen. morning. Oh, Back grabe. to you, AJ and Camilbert. Yon. Thank you Thank very you. much, Kuya Manny Oranza, for that very inspirational and meaningful prayer para sa ating lahat ngayong umaga na ito. So, okay. Grabe, no? Alam mo, ang galing ng binitawang mga salita. Bawat titik, bawat letra, Yes. bawat Correct. words na binitawang ni Kamani Oranza talagang tumutuon sa dibdib ko. Talagang napakaganda. Mararamdaman mo talaga sa Oo. kaibuturan Yes. ng iyong puso. Opo. Oh, tayo muna ay mag-say hi sa ating walang sawang mga viewers Yun, online. oo. To our Facebook Live viewers at sa ating mga nakikinig sa Radyo Bandera 107.1 FM Radyo Bandera, Yun. Olongapo City. Hello, hello. Basta to radyo, Ibandera mo. Yan. Oh, hello kay Grace Corsino. Hello, Secretary Oo. Grace Corsino of Rotary Club of Downtown Olongapo. Yes. Pa ako. At yun na Hello. naman yung mga kapamilya ko, Yes. brother. Oo nga, no? Syempre. Oh, hello Kilala kay sila. kay Jerry Cruz, hello kay Sam Barola, kay Virginia. Lola ko bakit? yan. Kay lola mo, Hello, Robina. nanay! Ay, ang nanay ko nga pala, brother, nagtayo na ng negosyo niya. Sa Ano bahay negosyo? lang naman. Ganun ba? Yung si Oh. nanay ko, Virgie sa parang pastries. Nagbebenta na siya ng mga ensimada, buchi, ganon, hopia, yan. Mukhang masarap yata Oo. eh. no? Minsan, nadalan ko kayo dito. Nakalimutan ko mag-order sa nanay ko. So, hello, nanay. Yun, hello. Ay, Good morning. No? May tayong bisita rito ngayon. Oo, na-starstruck ako sa bisita Oo, nagulat natin, din ako. brother. Nagulat ako. Meron tayong artista ngayon dito. Oo. Ayan. Nagulat Grabe. ako doon. Hello din kay Anlay Lopez. No? Pero bago yan, babati mo natin. Binabati po namin ang ating mga taga-palengke, lumang palengke, bagong palengke, Pag-asa Market, mga tricycle drivers, mga jeepney jeepney drivers. drivers. Ayan, no? Yan. Speaking Hello of sa jeepney mga- drivers, Oh. birthday ni Federation President. Ay, talaga? Oo, Ray Abrinilla. Happy Happy birthday, birthday po. Sir Ray. Sir Ray Abrinilla, Wala no? na akong practice sa pagdadala brother. Oo. Panay ang ano ko eh. Mayang Panay over ang yata. pagkabulol ko eh. Happy birthday sa iyo, Sir Ray Abrinilla. At magandang umaga po dyan sa inyo sa mga tricycle drivers natin, At jeepney saka jeepney drivers driver. na masisipag at mga ating mga nasa palengkeng bago at luma. Yes, opo. So keep it up guys. Kaya-kaya Oo. natin yan. Alright. Tsaka po, syempre, no? Ang ating butihing Mayor Len J. Paulino Jr. Oo, syempre naman. Last time, di ba, tayo, project tayo. Yes. Mayor Sir Len J. Paulino. Good morning, Good Mayor. morning. Good morning kay Mayor Senior. Good morning din, no? Good Oo. morning din po, Mayor Senior. Magandang umaga po sa inyo dyan. Sis, batiin po natin, no? Yung ating pong, kasi ganun nakaraang araw, Oo. tayo po ay nag-tour ng Bataan, no? Tayo po ay nag-courtesy call kay Mr. Rolly J. Rojas, Administrator ng Municipality ng Dianupihan. Ay, hello, Sir Rolly Yes. Rojas. Magandang umaga po sa inyo dyan. Kay At Mr. ganda naman din kay Mr. Rex George. Actually, ang pangalan niya ay, instead of Rex George, Oo. it's Mr. Rex Jorge. Ay, Mr. Rex pala. Jorge, Administrator. Parang George, no? Yes. Okay. Municipality of Hermosa, Bataan. Kayo na pa? Kay, Meron pa kay Congresswoman Geraldine B. Ruman. kay Congressman Enrique Garcia at saka kay Governor Albert
Garcia ng from the province of of Bataan. Maraming salamat po dyan sa inyo, Yes. sir. Opo, no? At saka kay Ink Station. Thank you kay Krisa Jane Gakayan, Jessie Godwin Gakayan, at kay Kate at Nico dyan sa may Ink Station sa may So, thank Jackson. you very Oo. much, Ink Station. Good Yeah, morning. Good morning, no? Siguro po, kung papakita natin na kagad natin bisita ngayon, baka mawala yung mga viewers natin, no? Oo nga eh. Pasarapin mo natin yung mga viewers ngayon, no? Oo, alam nyo. Oo. Baton. Ako nga, pagpasok pa lang niya, brother, dumadaldal ako, nagganda bulol-bulol ako. Oo. Na-starstruck ako eh. Siyempre naman, no? Oo, di ba? Ano yan eh? Oo. Ito pala talaga si Sir sa personal. Nakikita ko lang kasi siya sa Facebook eh. Oo. At saka madalas supportado ko yung mga posts. Ganun ba? Siyempre naman, no? Yan ang tinatawag na ano ba yan? Artistahin ng Olongapo din yan. Iba din. Oo. Ninyo Mulak ng Olongapo City. Ang galing mo! Diba? I agree. So, guys, Olongapo City. kayo ba? Oo. Gusto niyo na bang makita ang Ninyo Mulak Ng Olongapo City. City? Yan po. Pakilala mo na. Ikaw na magpakilala, no? So, Oo. without further ado, welcome po to Agaran Aksyon ngayon, Radyo Bandera, 107.1 FM. Super Mike. Super Mike Makapagal. Makapagal. At director din po ng Philippine National Oil Yes. Corporation. Formerly director ng Clark Development Corporation. Ito na po. Sino po ulit? Si Super Agaran Aksyon ngayon. Magandang umaga po. Yun. Thank you for having me. Yun, sir. Babatiin ko muna, of course, si Ma'am AJ at saka si Sir Milbert. Yun, sir. Good morning At po. ang lahat po ng ating mga tigapakinig sa lungsod ng Olongapo, magandang umaga, magandang araw. Marami ho tayong pag-uusapan, sir at ma'am. At I'm here, ready, and will be able to hopefully have a meaningful and worthwhile discussions with you para maintindihan ng ating mga kababayan yung mga issues na pinaglalaban ng ating grupong Super Gapo. Yes, sir. Opo. Oho. Sir, I believe, sir, no, nakita ko sa post ng Super Gapo, no? Nakita ko doon, meron tayong tinatawag na parang ilang tranche na ba yun, sir, ng SAP? Umpisahan ng natin DSW. sa SAP. Yes, yes, sa SAP po. No, alam ko, sir, yung mga kababayan po natin, sir, talagang yan po, sir, ang mga hinihiling po nila, sir. Nakita ko, ang daming mga comments dun sa'yo. Oho, Ano po? ganito po, sir. Mula ho nang tinatag ang Super Gapo, mga Marso o April of this year, Yes, sir. mula nung unfortunately, nagkaroon tayo ng ECQ, nag-lockdown tayo, nakita ho ng Super Gapo o ng grupo natin, ang daming problema na nagpatong-patong. Yes, sir. Kuryente, tubig, online, yung trabaho, nawalan ng trabaho, yan ngang kuryente, at pagkatapos ito nga SAP. So, unahin natin yung SAP. Yes, sir. Oo, Okay, ang yan, problema ko sa SAP, dalawa o tatlo. Una, maraming nakatanggap ng first tranche, tapos hindi din pa nila natatanggap yung tinatawag na second tranche. Okay. Number one. Number two, maraming eligible. Ang hindi nakatanggap ng first tranche, kung hindi nakatanggap ng first, di lalong hindi nakatanggap Ng ng second. second. Oo. Ang ikatlong problema ho, may mga nakatanggap ng first tranche na nawala sila sa listahan to avail of the second tranche. So, tatlo ho ang problema na napakabigat. Nung inumpisahan ho nating tinignan ng problema, tinawagan ko ho yung local DSWD ng Olongapo office. Parang walang magawa yung local office. No? Although sila ang nagbigay ng mga pangalan Okay. sa DSWD National, parang yung mga pangalan na ibinigay nila kulang. Kasi based on a previous census na ginawa, which was so many years ago. 2014 yata yun, sir, Parang no? ganun, sir. ganun. Oo. So kung ang tao noong 2014, kunyari lang, 10. Ngayon, 20 na. Nadagdagan ng another 10. Ang nakatanggap lang yung 10 noong 2014. So, napakalaking problema ko niyan, Kuya Milbert. Alam niyo naman, maraming nangangailangan. Marami po nawalan ng talaga. trabaho. Yes, sir. Oo. So, ano ang gagawin natin? Oo. Yan po ang pinag-aralan namin. So, ang ginawa ko ho, una kong tinawagan si Senator Christopher Bongo. Okay, sir. Humingi tayo ng tulong sa opisina niya. Actually, sa araw ng Pasko, meron siyang special message
sa mga tiga-Olongapo. Okay. Na ilalabas ho namin sa Super Gapo, siya at ang ating mahal na Pangulo magsasalita. No? Okay. However, balikan natin yung problema. From Senator Bongo, pinapunta ho niya ako sa DSWD, Nationals, Maynila. So, kinausap ko ho si Yusek Aimee Neri. From Yusek Neri, sabi ni Yusek, Mike, ang tawagan mo yung regional. So, pumunta ho ako sa regional. Nakausap po natin doon si Regional Director, si Ma'am Marites Maristela. Ang tawag ko sa kanya, Ma'am Maris. No? So, si Ma'am Maris, siya po ang Regional RD Director ng DSWD. Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Sige Oo. po. Siya ang head ng buong Region 3. Region 3. Okay. Ang Olongapo, Zambales, Under ng Region 3. tayo. Yes, sir. Okay. So, nung tumawag ho ako, pinaliwanag ko yung problema. Oo. Ngayon, siguro, ayoko naman sabihin, pero aaminin ko, baka nakukulitan sa akin si Ma'am Maris. Oo, dahil, sir, tawag ako ng tawag. Pero, palagay ko, tinamaan ko siya sa puso nung sinabi kong, Ma'am, hindi naman ito para sa akin. Ito ho ay para sa mga kababayan natin sa lungsod ng Olongapo. Kung ito ho ay para sa akin, alam ko hindi niyo ako tatangkiligin. Pero kung ginagawa ko ito para sa mga kababayan ko nang walang bayad at walang pakinabang sa akin, tulungan naman ninyo ako. Mas Dahil maganda po. itong mga tiga-Olongapo, una, sumuporta kay Pangulong Duterte. Ikalawa, noong 2019, sumuporta sa mga kandidato ni Pangulong Duterte. Ikatlo, hindi na, alisin na yung politika. Talagang kawawa ho, marami ang nangangailangan ng tulong. So, tulungan ninyo kami. Pumayag naman siya. Yun Kaya pala tuwang-tuwa naman. ho ako. Ang sabi niya, gumawa raw kami ng listahan noong mga una, naghihintay ng second tranche. Okay. Ikalawa, yung mga hindi nag-qualify for first and second tranches. At ikatlo, yung mga naniniwala kami na inalis sa listahan for the second tranche. Kaya yan po ang inilabas ko sa Super Gapo. Ang problema nga lang, nung inilabas ko, lahat sumagot at libo-libo na ho ang nakuha namin na mga messages. Ang pakiusap ko sa mga kababayan natin, huwag nilang ilabas yung address at phone number nila sa Facebook. Oo, dapat ho yan, i-email nila o kaya i-PM. May private information ho yan. Tama. Di ho ba? Nakikita ko nga doon sa mga post, yung mga numbers po doon, ano? Napakarami ho. Napakarami. Oo, Pwede nga kami napakarami. kumuha ng mga chat doon eh. Oo nga. Bakit di kami mag-chat po sa inyo? Text, no? Totoo ho yan, may mga tiga Sambales pa nga roon. Nahihiya naman ako sa mga kababayan natin sa Sambales. Hindi naman pwedeng tanggalin ko sila roon. Pero, yung mga tiga Olongapo, ang talagang inilapit ko sa DSWD. Okay. Ngayon, kung merong mga tiga Sambales doon, wag ko kayong mag-alala, hindi namin kayo aalisin. Ang takot ko lang kay Governor Ibdani, magkapartido kami. Pero ilalagay ko rin at ipapasa rin namin ang problema ng Sambales. Isasabay ko. Ayun, maganda po, sir. Tama po yan. So, malalaman ho yan dahil sa Lunes po, ipapadala ko yung listahan, no? At ilalabas ko ho sa Super Gapo para malinaw yung listahan na yan at saka yung sulat ko na rekta kay Ma'am Maris. And then what I will do, I will also copy the Office of the President and Senator Christopher Bongo of the letter, including the USEC at DSWD in Manila. Okay. Para alam nila kung ano yung ginagawa nating hakbang. Kasi hindi naman pwedeng kalimutan ko na lang sila. Yes, Sila sir. una kong nilapitan. No? So, pagka naipadala ho yan sa Monday, ipapollow up ko pa rin. Pupunta pa rin ako kay Ma'am So, Maris. sir, ang deadline po yan, sir, ay until Linggo. Sunday Po, na what alas time 12 ng tanghali. Alas 12 ng tanghali. Oo. Kung maaari ho, mga kababayan ko sa lungsod ng Olongapo, na kung nakikinig kayo, ito po ang Radyo Bandera kay Kuya Milbert at kay Ma'am AJ. Kasama, sir, si Atty. Atienza at si Ben Natividad. Kasama si Atty. Atienza at si Kuya Ben Natividad at si Kuya Manny. Yes. Tama po. Oo, kung maaari po, mga kababayan ko, hanggang linggo ng alas 12, yung mga nangangailangan ng tulong sa SAP, Okay. ipadala nyo na po ang inyong information sa supergapo@yahoo.com or kaya pumunta ho kayo sa Supergapo, mag-member kayo, tapos mag-PM ho kayo
doon kay Rextel Ayunad, no? Hanapin lang ho ninyo yung post ni Rextel Ayunad. Rextel Ayunan. Oo, Ayunad. Ayunad. Yun, sir, no? Mahirap Opo. i-spell. Mahirap Basta i-spell, no? Rextel Oo. Ayunad. Opo. Mababasa na ho nila yun doon. Sa Super sir. Gapo mismo, no? Sa Super Gapo. Pero sa Super Gapo page, pwede na dumirect doon, di ba, Super Mike? Yes, ma'am. Pwede na po. Pwede Pwede na. nga. Pero sana mag-member muna. No? Mag-member, no? Mag-member muna para mabasa mo lahat. Automatic membership ba yun? O Mag-join ano lang po? ba doon? sir? Mag-join, ma'am. Parang Facebook yan eh. So, when you go to Facebook, hanapin nyo yung Facebook group page, Super Gapo, mag-join lamang. Ayun. Oo, okay. So, ayun, mga kababayan natin dito sa Olongapo, Super Gapo, i-click nyo lang po yung page and then pindutin nyo po yung word na join para po makapagpalisa po kayo or kay Mr. Rex Oo. Ayunan. Rextel Ayunad. Rextel Ayunan. Aha. Hanggang Sunday lang daw po ito ng alas 12 ng tanghali para matulungan po kayo ni Super Mike. Sir, ano pong i-text sila, sir, doon? Ilagay po nila yung kanilang name? Ang kailangan po, ilagay nila ang pangalan nila. Okay. Text sila ng either regional or local Olongapo DSWD. Para doon sa control number, reference number. Yes, para, at saka kung may mga questions para sa kanila, no? Wag mo kayong mag kung may mga tanong, ipapalo up ho namin yan. Okay. Oo. Sa bagay, sir, yung mga bogus po ng mga messages po dun, sir, ng mga names, tsaka mga address po, sila na po doon. Ang DSWD Alam nyo, ma- Kuya Milbert, total, nabanggit nyo yung salitang bogus, Ma'am AJ. Alam nyo, naniniwala ako at naniniwala kami sa grupo namin na nagkaroon ng konting problema. No? Okay. May mga nailagay sa listahan na hindi naman dapat nasa listahan. Una. Opo. Ikalawa, nagkaroon ng mga anomalies. Alam natin yan, hindi lamang sa Olongapo, but in the entire country. No? Meron pa nga mga barangay captains na involved sa mga anomalies na yan. Ano? Yan po ang maaasahan ninyo sa Super Gapo, hindi mangyayari. No? Ang gagawin namin, ipapadala namin ang listahan sa DSWD, tapos sila ngayon ang mag-check. Pag may problema, ibabato nila sa amin, i-check namin. Okay. Okay? Pero pagdating ho sa mga anomalies, walang anomalya. Ang mahalaga, makita kung sino ang dapat matulungan. Ang karapat dapat po. Okay. Maganda, maganda. Maganda no? naman din pala. Opo, oo. Meron dyan dyan Talaga si Sir may Mike problema. para tulungan Oo nga, tayo. sir. Oo, totoo meron yun. po talaga. Dahil normally pag pera, merong problema. Aha. Katulad dyan sa kuryente. May perang involved, may problema. Di ba? Totoo po. Ay, no? Oo. Sir Mike, Tapos naman tayo dun sa SAP kasi gusto ko rin puntahan Medyo din tapos na ko kuryente. yung sa... Sir Mike, meron Yes, kasi ma'am. itong nagtatanong sa atin sa Sige ating nga, FB. okay. Opo. From Gerardo Cruz, sabi niya, kung maaari palang ganyan, paano yung mga walang FB or internet capability? Yung mga hindi nakarehistro sa Super Gapo. Wait ako Bakit hindi kuhanin yung mga master list ng mga barangay at isama na lahat ng hindi napasama sa nabigyan ng ayuda? So that's the question, Sir Mike, from Gerardo Cruz. Maraming salamat ho, Kuya Jen. Okay, ganito po ang napag-usapan namin ng DSWD Regional Office. Aha. What they're going to do is they will compare yung list na pinadala sa kanila ng DSWD local at saka yung list ng Olongapo Super Gapo. Okay? So, once the regional office receives our list, i-check ho nila yung list na ginawa at yung list na lininis ng local office ng DSWD. Opo. Okay? So, i-compile ho nila yan at i-cross-reference nila yan at makikita kung may problema sa listahan ng Olongapo o sa listahan ng Super Gapo. At ako naman ho, ifa-follow up namin yan, pupunta ako sa regional office, pipilitin ko na salitsitin or hulughugin, no? Kung nasaan ang problema. Okay. Okay, so hindi na ho kami gagawa ng panibagong list o hindi na namin babaguhin yung current list. Magpapadala na lang kami ng sarili naming list para i-check ng regional
yung list na existing sa list na papasok na bago. Aha, Okay. Ayun. Yun nga po, sir, no? Oo. Ito nga po, sir, si Revsel Ayunan. Nag-message po dito na kindly PM po sa inbox ko Ayan na. if they want to be Oo. included po sa list para ma-verify. Ayan. Ayun. Okay. Sa mga walang access po sa FB, please, paki-inform na lang po ang mga kakilala nyo na di po napasama. Ayun. Okay. So, maliwanag din po yan, ano? Opo. At least, maganda yun. Si Super Mike, pumuna dito sa ating programa. Oo. At talagang personal, na gusto talaga niyang i-share yung Yes. ito pong mga ating kababayan na nangailangan ng SAP na hindi nakasama sa first tranche. Totoo po yan. Na supposed to be wala na second tranche din, di ba? Opo. Maraming kawawa ho kasi. Marami po, sir. Oo. Talagang Yes, kailangan correct. makatanggap yung dapat makatanggap. Oo. Okay. So, you want to move forward, brother, with another question? Yun na ba? Wala na bang tanong dyan sa ating mga So comments? far, wala naman Wala ako. na. Okay, sige. Kasi Para baka regarding may- sa SAP. Kasi kung may tanong pa, di tayo pwede umalis, ano? Babalik tayo. Babalik tayo. May kuryente naman yan, ano po? Okay. Yan, okay. Alam po ninyo, nag-file ang Supergapo ng tinatawag na petition sa Energy Regulatory Commission against the Olongapo Electricity Distribution Company, yung OEDC. Or no? OEDC, yes. Yes, Opo. ma'am. Oo. Ang primary complaint namin, yung tinatawag na sudden spike, no? Nung panahon ng ECQ. So, yan ho ang pinaglalaban namin. In fact, may bago na silang term dyan. Ang tawag nila dyan, bill shock. Okay? Okay. Nagkaroon ng bill shock sa Maynila, ang may kagagawan, Meralco. Oo. Ang ginawa ho ng ERC, binigyan sila ng violation. Ang violation ho, 19 million pesos, babayaran ng Meralco. On top of that, lahat ng kumukonsumo ng kuryente, binigyan ng reprieve. In other words, meron silang discount na ibinigay sa lahat ng kumukonsumo. Yan po, violation, malinaw, no? Okay. Yung ating petition, hinihintay ko po hanggang ngayon yung decision. Pero ang sabi yung sa akin ng ERC, maglalabas ng decision kasabay na ng Meralco at saka ang OEDC. So hopefully by December or bago magtapos ang deadline na ibinigay ng Meralco at ng OEDC, which is December 31st. Oo. Kasi ho, merong deadline sa payment Yes, Super by Mike. the end of the month. Meron kayo tatanggap yata, sis. By the end of the month, kailangan bayad ka na Bayad or ka. else. Or else, dalawa ang pwedeng mangyari. Una, magpuputol sila. Oo. Ikalawa, yung or else, pag nagputol naman sila, puputulin ko naman ang mga Mga pinot. Ayaw mo sabihin. No? Hindi ko kayo iiwanan sa Oo. pansitan. Alam mo, kahit ako Oo, mismo yes, sir. kinakabahan Pero dahil sa sinabi mo yan, Super Mike, medyo Oo. na ako, na-relieve na ako. Maganda kasi may Tika mo, mga mas Super Mike maigi. para, ano? Linawin natin. Okay. Sige. Makikiusap po ako sa mga Makikiusap tiga-ulongga tayo, po. oo. Okay? Mga kababayan ko, kung kaya naman ninyo, at kung kaya ninyong pilitin, nakikiusap ako mismo. Kung maaari po, bayaran ninyo. Bakit? Dahil ayaw kong magpatong-patong ang lahat ng bayarin ninyo bago mag-umpisa ang New Year, ang 2021. Oo. No? Subalit, doon sa mga talagang hindi makakabayad Yes. at talagang walang pagkukunan ng pambayad, Okay. magkakaalaman kung ano ang gagawin ng Supergapo pag nag-umpisang magputol ang OEDC. Kasi hindi naman ako pwedeng magsalita dahil hindi naman sila nagpuputol eh. Oo. Okay? Oo. May tsansa na baka hindi sila magputol, baka matakot sila sa akin, okay? O sa Supergapo. Pero kung magpuputol sila, magkakaroon kami ng problema. Okay? Hindi ako papayag na magputol sila. Habang nandito ako, tututol tayo. Pero, nakikiusap ako doon sa mga kababayan natin na kayang magbayad, please lang, magbayad ho. Magbayad naman. Okay. Yan ang dapat na gawin natin. We have to be responsible in leadership. Yes, no? opo. We have to lead by responsibly. Ika nga. So, magbayad. Pag hindi kaya magbayad, we will cross the bridge when we get there. Yes. Oo, yun. Pero Super Mike, di ba po Yes, kahit ma'am. paunti-unti, kunyari yung mga babayan Partial, natin, partial. kung ano lang yung
kaya nilang bayaran for the meantime, tinatanggap din po ba yon ng OADC? Well, tinatanggap po nila, pero ang deadline na nga, December 31. Oo nga po. In other words, tinanggap nila magmula noong nagkaroon ng lockdown hanggang December. Oo. Ang problema, hindi naman lahat nagtatrabaho na, no? Correct. Siguro correct. ang pwedeng gawin ng OADC, ito, suggestion ko lang or idea ko lang, tingnan nila kung talagang may trabaho yung tao. Okay? Oo. Kung talagang meron na, siguro pwedeng, okay, ito ang deadline mo, may trabaho ka na, bayaran mo. Pero kung talagang walang trabaho pa, okay, at nakapag-provide ng evidence na wala pa silang trabaho, natanggal sila mula nung magkaroon ng lockdown, walang pagkukuhanan ng walang mautangan, edi kailangan bigyan pa nila ng additional time pa. No? Sir, ulitin ko lang po. Pag-isipan sana ng OEDC ang sinabi ko na yun. Okay. Opo. Oo, sana So yung nga sinasabi nila ng pag walang mautangan, mautang sa'yo. Hindi naman. Ng bankruptcy, sa totoo lang, no? Pero, ang mahalaga ho, ang tao, makagawa ng paraan na hindi sila maputulan ng kuryente pagkatapos ng deadline. So, dalawa ho yan. Sana, makagawa sila ng paraan, no? Yan, pinagdadasal ko yan. Ikalawa, kung may kakayahan magbayad, bayaran. Pero, kung wala talagang paraan at nagputol ang OEDC, ay magkakaalaman at magkakasubukan kami Opo. after or during the start of the disconnection period. Oo. Okay. Oh, okay. Ano naman po yung issue daw na sinasabi na tungkol naman dun sa ano? Oo, Pwede ba ipasok yun? Oo, pwede. Ipasok natin. Oo. Dahil Ano related yan? yan. Gusto ko marinig yan. Oo. Yan po ang younger brother, parang nakakabatang kapatid ng problema natin sa PDC. Yung problema natin sa PUD, di ba? Okay, sumulat ho ang PISAL, no? PISAL, Sumulat ang PISAL sa the city of Olongapo. Okay. The letter was dated this was 3 or 4 days ago. Okay. No? Okay. They made a final demand. Okay? It's a final demand letter demanding that the Olongapo City should pay PISAL the total indebtedness. Meaning, yung buong pagkakautang dapat bayaran within 7 days mula nung pinadala yung sulat o mula nung matanggap yung sulat. Aba, napakalaki ho. Nagulat ako eh. Noong araw ng kampanya, nung tumatakbo yung mga local... 6.7 yata? Oo nga eh. Meron akong narinig na 5 billion. Yung narinig ko yung 5 billion, hindi nalula na ako. Pero nung nabasa ko yung 6.7 billion, aba, nalaglag ako sa pinagkakaupuan ko. Sa susunod na eleksyon yan sa 2022, nasa 10 billion na yan. Kung hindi babayaran. Hindi ba? Mag-accumulate yung interest. Oo. Pag yung current mayor natin ngayon, tumanda na, 10 years from now, baka nasa 20 billion na yan. Di ba? So, ang ibig ko sabihin, kailangan gumawa ng paraan na bayaran yan. Okay, dalawa ho ang paraan dyan para ma-resolve yan. Dalawa lang. Number 1, a good faith effort, no? On the part of both the city and PISAM to sit down and negotiate, no? Siguro dapat tanggalin yung mga unnecessary penalties or interest na pinatong. Yung mga arrears na hindi naman kailangan. Oo, yung mga interest. Yung lumulubo eh. Oo, dahil ang sabi ng PISAM noong 2012, ang utang lang daw 3.5 billion. Di ba? Sa sulat ng PISAM, di ba? O, sinabi ko kay Mayor, tama ba o mali? Hindi naman niya sinagot. So, siguro tama. Okay? Tapos sinabi niya, 5 billion daw. Okay, kung tama at naniniwala tayo, okay lang. I'll give him the benefit of the doubt. So meaning, magmula 2012 hanggang 2013, kasi 2013 siya umupo eh. From 2.5B, naging 5 billion. So, dinoble ng PISAM yung utang. I think, 2.5 o 3.5? 3.5. So from 3.5B, naging 5 billion. Dinagdagan ng PISAM ng 1.5 billion in 1 year's time. Di ba? Parang nakakapagtaka. No? Okay. Tapos, nagkaroon ng, from 2013 na umupo siya, hanggang ngayon, naging 6.7 billion. Napakalaki. Oo. So, number 1, kailangan mag-usap ang city at saka ang PISAM. Okay? Number 1. Kasi ang PISAM, they are under great pressure by their own resident COA na singilin ng Olongapo kung hindi sila naman ang patay. No?
Eh, ang Olongapo naman, walang ibabayad. Ewan ko naman kung saan napunta ang pera ng city, pero wala sila ibabayad, kahit man lang siguro, down payment, no? Eh, last year, 2019, nagbayad ng 20 million. Yun na nga! Oo. Oo, nakasalagay din yun doon sa Nakalagay doon, sulat. oo. Nagbayad yata either April or December. December, no? opo, oo. Okay. Pero 20 wala million. tayong ibabayad doon sa sinisigil na ng 6.7 million. Mhm. Okay? Ako naintindihan ko rin ang city ron. Saan tayo kukuha na ibabayad natin? Hindi, Diba? ang tanong ng karamihan, Bakit lumubo ng gano'n? lumapo lang gano'n, at the same time, paano pa hindi napagbayad? Eh lalo, yun na nga. Oo. Okay. Problema yan. Oo. Ngayon, bago yan, another option is by an act of Congress, no? Mhm. Is a strike down ng Kongreso ang utang ng Olongapo sa Pisang. Okay? Okay? Pisang was really created, to address yung mga indebtedness, Mhm. yung mga utang sa napukor ng electric co-op sa buong Pilipinas. Okay? Yan kung bakit yan ginawa, yung Pisang na yan. Okay? Pag ginawa mo naman yan sa Kongreso, sa dami ng may utang, sa kuryente, sa Pisang, sa buong Pilipinas na mga electric co-ops, Mhm. abay lahat yan, hihingin na rin ng wag na rin silang magbayad. So parang imposible na ang Kongreso ng Pilipinas isa-strike down nila yung utang ng Olongapo sa Pisang. Mhm. Kasi maraming susunod. Yes. Pag sumunod naman lahat yan, lalong lalaki ang problema. Not only in Olongapo, but in the entire country. No? Okay. So, parang imposible yan. The only way to resolve the issue is through a good faith negotiation between Pisang and the city of Olongapo. Okay. Mataas naman ang pananalig ko sa ating mga opisyal sa Olongapo na kaya nilang kausapin yan. Sana kausapin nila. Mhm. Ang ayaw ko lang, dapat kinausap nila yan noon pang bago silang umupo. In 2013 hanggang ngayon, kaya ako sinasabi, baka ka ako may natulog sa pansitan. Mhm. Kasi lumobo ng ganyang kalaki. Hindi ako galit sa mga nakaupo, hindi ko sila tinitira. Ang sinasabi ko lang, may natulog sa pansitan. Baka yung abogado nila o yung kung sino ang nag-handle ng problema na yan, natulog yung papeles sa lamesa. Hindi na-address yung problema. Kaya lumobo. Dapat yan ngayon, harapin na. That's the hard truth, no? We have to face this problem once and for all. Pero ang ano ko naman, bakit ang Pisang, bakit ito pang pandemic, pwede ba na next year nila binigay yung sulat? Para medyo, kasi pandemic tayo eh. Totoo yan. Diba, meron man tayong na ano, diba, na bawal Alam mo, ano. that's a very Oo. valid Oo, point, ha? tama yun. Oo, pero kung iisipin nyo kasi, ma'am, Oo. 2012, unang nagpadala ng sulat ang Pisang sa city of Olongapo, Mhm. collecting 3.5 billion. No? Okay. I'm sure from 2012 to today, siguro napakaraming sulat na ang pinadala ng Pisang sa city natin para kolektahin yung utang dahil taon-taon lumalaki yan. Mhm. No? Kaya nga may natulog sa pansitan eh. Kasi hindi sinagot, hindi nakipag-usap, Oo. walang ginawa. Okay? So, tulog sa pansitan, meaning, hindi inaksyonan. Oo. Eh ngayon, magdidemanda. Mm. Ay, pag hindi ka umaksyon at pinay yung demanda, ang nakalagay doon, criminal, civil, and administrative cases. Aha. No? Eh, hindi naman biro po yan pagka nag-file talaga ng kasong ganyan. Oo. Eh di ombudsman yan. Ito, Di ba? ito raw po ay minanang minanang utang po ito doon sa mga past Totoo yan. administration. Oo. So, sa noon pa. Noon pa. Ah, Kasi it's been 8 years ago eh, Yes, 2012. ganito ho yan, no? Ang sinabi ko naman sa Facebook ko, to be fair, Aha. minana ho yan, hindi lamang sa past administration, kung hindi sa past previous administrations, Ah. going back to when PUD was first created. Dahil nung araw pa, may utang na. Nung araw na panahon ng tatay ko, nung mayor si Ted Mac sa Olongapo. Okay. Okay? Ang utang po ng Olongapo sa kuryente, 150 million. Nung panahon na yun. Yung 150 million noon, baka ngayon, billion na ng Oo. halaga nun, di ba? Sigurado. Oo, dahil ang laking pera nun yun, way back when. Mhm. Binayaran ng tatay ko almost mga 50 million of that 150 million na amount. Oo. Pagbaba niya,
In 2 years or a little over 2 years, 100 million na lang ang utang. Okay? Oh. So, since then on, hanggang ngayon, lahat ng utang nagpatong-patong sa lahat ng umupo, nagpatong-patong, umabot na nga ng 6.7 billion. Oo. Ito ngayon ang tanong, Kuya Milbert. Mhm. Ito sana ang tingnan ng ating mga leaders. In fact, I want, one of these days, I will raise this before Congress, no? Dahil speaker na yung kapartido natin, si Speaker Velasco. Yes, yes. Oo. Oo, oo. I will raise this to him. Nung binenta ng ang PUD. Aha. sa OEDC, bakit kinuha ng OEDC ang assets ng PUD pero hindi niya kinuha ang liabilities? Normally, pag bumibili ka, kahit ano, kotse, bahay, pag second hand ha, kotse, bahay, Oo. maski nga girlfriend eh. Diba? Pag second hand, di ba? O, lahat ng sabit niya kasali. Yes. Di ba? Yes. Lahat ng, oo, halimbawa, binak siya. Saan kasali yun? Okay? One whole set yan. One whole set Oo. yan. Oo. Ang ginawa ba naman nitong OEDC? Iniwan yung anak. Iniwan, oo. Oo. Yan ang nakakapagtaka. Yun. Okay. Oo, Alam mo, naman. Ano ang... ang tingin ko dyan Mhm. na-disadvantage yung gobyerno dyan. Di ba? Yan yung sinasabi ni Duterte na kontrata na na-disadvantage ang gobyerno. Onerous contracts. Dapat yan ipadala sa Malacanang at sabihin na onerous yan. Yung pagkakabili na yan. No? Totoo yun, Yan ang totoo. dapat na imbestigahan ng Kongreso. Ano ang gagawin ng super Gapo, gapo ganito, doon sir. sa problema? Magandang niya? question niya. Aha. Ganito, sir. Nakausap ko ho yung ang chairman ng House Committee on Energy ngayon, Aha. kamag-anak ko. Ah, Si okay. Congressman Mikey Arroyo. Mhm. Nakapagal Arroyo ng Pampanga. Siya ngayon nakaupo. Siya ngayon ang nakaupo na oo. chairman. Okay, good. Oo, ang dating chairman, si Velasco. Si Velasco naging speaker dahil si Cayetano nawala na, no? Mhm. So ang sabi ko sa kanya, nakiusap ako. Aha. Sabi ko, boss, pag nagpatawag ka ng congressional hearing on energy at ipapatawag ang Meralco, sana ipatawag mo rin ang OEDC. Mhm. Kasi maraming Oo. problema sa OEDC. Okay, sige, sabi niya, no? At haharap ang super gapo. Oo daw. Pag umarap ang super gapo, patay sila sa akin dahil itatanong ko ho yan. Ilalabas ko yan sa buong Pilipinas. Mhm. Bakit po? Kailangan sagutin nila, bakit nila hindi binili? Ano kinuha nila yan at binili? Bakit hindi nila tinake over ang liabilities? Bakit assets lang kinuha nila? Tama, tama. Dapat yan malinaw. No? I want to know really. Yun ang why. yun ang malaking question mark. eh. Yun ang malaking Diba? question. Question mark. Oo. Na dapat sagutin. Dapat sagutin. Sagutin yun. Oo. Oo. Pero sa ngayon, ang problema ng city, kailangan makipag-usap sila sa pisang. Aha. Pag hindi sila nakipag-usap, ang pisang magdidemanda sa kanila, Oo. hindi po yan kasalanan ng pisang. Kasalanan yan ng city, hindi lang yung ngayon, pati yung nakaraan. Yung nakaraan. Oo, at kasalanan niya ng OEDC dahil nung binili nila yung PUD, iniwan nila yung pagkakautang. Oo. Hindi nila binili. Ang binili lang nila, yung assets lang. Eh, may iba pang tanong Yan ang problema, sir. nakita ko sa mga Facebook pa. Okay, Nakita ko sige, sa mga okay. ano. Yung Oo, tinatawag okay. na ito raw ay under political ano daw po, no? Na may Halong politika. halong politika na Okay, okay. nagpo-push doon sa Pisal Okay. para Okay. idikdik ang city. Okay, Oo. okay, sasagutin natin yan. Oo. Okay? Maiging maintindihan ng ating mga kababayan Ah, na lahat ng hanay o lahat ng ahensya ng gobyerno sa buong Pilipinas may tinatawag na resident COA. okay. Okay? May resident COA din po ang PISAM. Mhm. At yung PISAM, they are under pressure with the resident COA. Aha. Kaya yan naniningil ngayon at nagtatangkang magdemanda dahil wala na silang maisagot at wala na silang maibigay na dahilan sa resident COA nila. Kung hindi sila a-action ngayon, Hindi kikilos. sila naman ang kawawa sa Kawawa COA. sa COA. Oo, kasi ang laking utang na umabot na sa 6.7 billion. Oo. Ihintayin pa ba na umabot siya ng 10 to 20 billion? Wala na. Hindi na. Wala na, hindi na pwede. Oo, bakit dumilim na po mo Oo. Oo, dapat yan ayusin na ang problema ngayon. Mhm. Ang tawag po dyan, sweeping the problem under the rug. Hindi na pwede yan. Kailangan harapin mo ang katotohanan. And, alam mo,
I will say this, when you are a leader, you should be able to face difficult problems and address them as they come. No? Pag naging mayor ka, naging congressman ka, naging presidente ka, hindi lang yung pagpapasarap sa pansitan. Hindi ka pwedeng magpasarap eh. Kailangan harapin mo ang problema head-on. Yan ang problema ng Olongapo. Harapin mo yan. Pinili mo yan eh. Kung hindi mo pinili na mag-mayor, okay lang. Oo. Pwede ka makipag-inuman, di ba? Oh, sikat ka. Maganda lalaki ka. Okay yun. Pero kung mayor ka, huwag mo isipin na sikat ka o maganda lalaki ka, huwag. Isipin mo may problema ang bayan, harapin mo yan. You have to embrace the Kaya ka nga obligation. ibinoto dahil nananalig ang mga tao na kaya mong harapin ang problema na yan. Oo. Yung pang, ang tanong din ng iba, Oo. si Pisan dapat din daw, kasuhan din yung mga past previous administration. Okay. Pag ginawa ho ni Pisam yan, walang epekto yan. Bakit ho? Hindi nakaupo. naman sila nakaupo eh. Yes. Di ba? Hindi nakaupo. O, ang nakaupo, yun ang normally ho, parang ang binabato kung sino ang nandiyan dyan. Di ba? So, Kasi parang- ang dapat Oo. magbayad naman dyan, hindi naman manggagaling sa bulsa ni Mayor. Yes. Oo. Sinong magbabayad? Bulsa ng bayan. Bulsa ng bayan. Oo. Ngayon, kung ang hinabol nila yung previous administration, hindi naman hawak ng previous administration ng City Treasurer's Office eh. O, ang may hawak niyan, yung current administration. Ang dapat magbayad niyan, siguro itigil muna yung mga kontraktor. Di ba? Itigil muna yung, kung halimbawa merong infrastructure na kailangan ipagawa. Okay, andyan naman ang congressman natin. Pwede niyang ilagay yan sa ano? Sa pondo niya. Sa pondo niya. Pwede ilapit dyan sa congressman na, or sa speaker, no? Yung mga yung talagang mga kailangan gawin. Pero kailangan gawa ng paraan na mag-set aside ng pera to religiously make payments to this indebtedness. Aha. Hindi pwedeng hindi pwedeng matulog sa pansitan na naman. Totoo yan, Oo. sir. Napakalaki yan. Oo. So, problema po yan. Oo. Pag yung sigurado ang interest yan, mga 10%, 5%. So Hindi lang siguro eh. Hindi ko rin alam kung Oo, paano ano? binase yung Paano interest. yung Kaya yun, Oo. sure, mataas din ang portion. Oo, alam mo na ninyo, ipon. yan ang magandang panlaban ng city. Bakit sumobrang taas ang interest na ipinatong? Okay? Palagay ko, kay Mayor Bong Gordon, ganyan din ginawa ng Pisam eh. Baka tinaas din masyado yung interest, kaya lumobo eh. Totoo. Di ba? Okay, kung lumobo kay Paulino, di lumobo rin kay Bong Gordon. Sigurado yun. Di ba? Oo. O, so, ano Pinabayaan. nangyari? Pinabayaan doon. Oo, ano Pero, nangyari? Hindi Pisam ang may kasalanan, tapanan nila yan. Oo. Ituro nila ang problema sa Pisam. Okay, pwede yan. Bakit? Di ba? Mga tiga-Olonga po tayo, magsama-sama tayo sa problema na yan. Totoo. So kaya yan po ang ating abangan itong mga susunod na kabanata. Yes, sir. Abangan, no? Oo. Super Mike. Yes, sir. Meron po ba tayong any parting words sa ating mga kababayan? Okay, Sa quickly Super- na lang. Oo. Mag-explain ako konti doon sa Subic Water. Okay, yan. Sige yung po. pong Subic Water, nagbigay po sila nung tinatawag na promissory note. No? So, yung mga kababayan natin na hindi makabayad ng tubig, pumirma lamang ho kayo ng promissory note sa Subic Water. Yes po. Ako, pag nakita ko na ang kumpanya nagbigay ng reprieve at mabait sa mga tiga-Olonga po, pinupuri ko yan. Kaya, pupurihin natin ang Subic Water. Now, sa OEDC, Yes. pag-aralan po ninyo yung tinatawag na promissory note. Oo. Dahil pag napag-aralan ninyo yan at ginawa ninyo yan, baka matapos ang problema natin dalawa. No? Hindi na mawawala ng konti, mababawasan. Kung ang init ko sa kanila nasa mga 100 degrees Fahrenheit, pag nagbigay sila ng promissory note sa mga tiga-Olonga po, baka bumagsak yan ng mga 10 degrees Fahrenheit. Okay, lumamig kami ng konti. Thanks Ha? po guys, hindi yan Celsius. Fahrenheit. Ano naman sa Amerika yan? OEDC, pag-aralan mo ninyo yung promissory note. Oo. Hindi naman tatakbuhan yung problema na yan. No? Totoo. Ngayon, Yan.
Ang problema ko dyan, baka kako hindi totoo, yung pagtaas ng bill during the ECQ periods in March, April, and May. Okay? Pero hayaan natin ang ERC ang gumamot sa problema na yan. Nasa ERC na yan. Kung ano man ang desisyon ng ERC, I will abide. No? Yun. Sa Okay. ngayon, yung problema ng Olongapo nang hindi makabayad sa at magdi-disconnect sila in December, kung kaya nilang magbigay ng promissory note, tulad ng ginawa ng Subic Water, katulad na sinabi ko, bababa ang init ng ulo ko by 10 degrees. Yun. Okay? Fahrenheit. Fahrenheit! Yun na. Kay Atty. Atienza at kay Kuya Manny Oranza Okay. at sa lahat ng ating mga kababayan sa Super Gapo, sa PDP Laban, no? Yun po. Abangan po ninyo pala ang PDP Laban, merong video na ilalabas kami. Magsasalita ang ating mahal na Pangulo at si Senator Bongo, si Speaker, at babate sa ating mga tiga-Olongapo. Ayun. Kapaskuhan na, no? Hopefully, maayos ang mga problema natin. Yes. Sa kabila ng malaking problema o sagdamakmak na problema na dulot nitong COVID, ako po ay bumabati ng isang Super Christmas at Super New Year sa Super Olongapo. Magandang tanghali o magandang tanghali na. Tanghali po. Ako na, oo. At maraming salamat sa inyong lahat. Basta Radyo, iba. Okay, thank you. Ay, meron tayong pagkain, ha? Thank you. Okay, nako, salamat po. Meron pa palang niyandang pagkain ng ating Super Mike ng Super Gapo dito po sa atin. Ayun talaga, brother. So, magandang tanghali, Olongapo City. Kami po muna ay mag-break pa ng sandali, mga 2 minutes Commercial break muna po tayo. Commercial break lang po. Babalik po tayo Kami po sa loob ay ng ilang magbabalik. paalaala. Marcos Villanueva, sir. Good morning. Good morning, Nilo. Good morning, Mila Kapulong. Nilo Kapulong. RC? Yan, Angel, okay. Retro Angel. Commercial muna tayo. Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera Olongapo. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon, pagsumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan, ang mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, awang katotohanan at ilalahad ni Adlaw at Atienza. Agarang aksyon ngayon, pagsumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan, ang mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, awang katotohanan at ilalahad ni Adlaw at Atienza at natividad. Adlawan, Atienza, Natividad. Agarang aksyon ngayon! Ang bagong sumbungan ng bayan. Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera Olongapo. 107.1 Radio Bandera Olongapo City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Bago dito sa Agarang Aksyon ngayon, nila Adlawan, Atienza at Natividad ng 107.1 FM Radio Bandera Philippines. Kami po ang Peace Community Action Group, Bigang Olongapo, ay malugod na bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon, lungsod ng Olongapo, at sa ating City Director, Police Colonel Randy Y. Arceo, at Police Captain Walter A. Ferrero ng Presinto 4. Muli, isang mayabang Pasko at masaganang bagong taon sa ating lahat. Taos-pusong pagbati mula sa Peace Community Action Group, Bigang Olongapo. Merry Christmas and Happy New Year! We're back! Sorry po, Grand Leisure Hotel.
and Nico's Restaurant is now officially back in business. Bookings and reservations are now available. Come in as a guest and leave as family. And our Nico's Restaurant is now accepting dinners and takeout services. A best view with the best food and feel welcome. Make your stay A memorable experience. again. For more details, inquiries, and reservations, please call us at 252-2765, 252-2766, or 0917-836-1955. Or visit us on our Facebook page at Sorable Official or follow us on Instagram at Sorable Grand Leisure Hotel. Magandang araw po, Super Olongga po. Ito po si Super Mike Makapagal. Mula sa Super Gapo, ako po ay bumabati ng isang Super Christmas at Super New Year sa inyong lahat. Ano man ang mangyari, tandaan lamang po, hinding-hindi ko kayo tutulugan sa pansitan. Kaya't basta't radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 107.1 Radio Bandera Olongapo. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. 107.1 Basta radyo, ibandera mo. Ang bagong Sumbungan ng Bayan. Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera Olongapo. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon, sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan, ang mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, tawang katotohanan at ilalahad ni Adlawan at Jensa. Agarang aksyon ngayon, sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan, ang mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, tawang katotohanan at ilalahad ni Adlawan at Jensa at Natividad. Adlawan at Jensa Natividad. Agarang aksyon ngayon! Ngayon! Ang bagong Sumbungan ng Bayan. Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera Olongapo. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon. Alright. Babalik na po ulit, ha? Agarang aksyon ngayon! Grabe, no? Medyo... Everyone who's listening us over the radio at saka sa ating Facebook Live. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At marami pong salamat sa pagstay sa amin dito sa Agarang Aksyon ngayon. Yun, no? Aha. Nasa linya po ngayon ang ating si Miss Marian Esquillo, ang champion po ng ng Champion ng Philippine-Korea Cultural Exchange Festival 2020. organized by the City Olongapo, no? Tourism Office, no? Under kay Miss Fifi Legaspi. Yes, Good morning po, ma'am. Good morning, Opo. ma'am. Good morning, Ma'am Marian. Hello po. Hello, good morning, Miss Marian Esquillo. Welcome po. Welcome po to Agarang Aksyon ngayon. Narinig ba tayo? Na ano ba? Asan po yung i-dikit natin ng konti. Hindi ko po marinig. Oo nga, ulit. Ay, hindi daw marinig ni iayos lang Miss po namin. Marian. Ayan, inaayos lang natin siya, mga Inaayos lang po natin. kaibigan. Dito. Ayan. Hello, Miss Marian. Naririnig Hello niyo? po. Ayun, naririnig niyo na po ba ako? Loud and clear, Miss Marian? Konti po. Konti. Konti lang, sandali lang po. Minsan po kasi... Medyo choppy po. Chubby ka daw. Oo. Ano ko malabigyan ako? Ayan po, maliwanag na ho, hindi pa. Hello, Miss Marian. Maliwanag na po ba ang ating linya? Ay, apa. Ayun, Hello po. maliwanag na. Good afternoon. Ay, hello! Good afternoon, Miss Marian. Welcome to Agarang Aksyon ngayon. Thank you for having me po.
Ayan, good morning po. Good morning. Batiin po muna namin kayo ng congratulations po, Yes. no? Sa Esquilio family, kay Sir Mario po, at saka po sa mother mo, no? Oo. Ikaw po ang nag-champion sa Philippine-Korea Cultural Exchange Festival 2020. Opo. Ano ho ba ito, ma'am? Opo. Ano po bang ano po ito? Tinatawag na competition. At paano po kayo nanalo? Oho. Medyo po magulo. Ay. Ikaw Ay, na, sis. hello, Miss Marian. Kaya pa. Congratulations po from me and Agara Thank you Actuary po. ngayon and Milbert Adlawan. Ang tanong po namin is, ano po ba itong inyong napalalunan na sa Korea, Philippine-Korea Cultural Exchange Festival nitong 2020? Champion po. Yes, Miss Marian. Ano po ba itong inyong dinaluhan na kompetisyon? Yung Philippine-Korean Cultural Exchange Festival. Opo. Ano po yung ginawa nyo dito? Kaya po kayo nanalo ng champion? Kumanta po ako ng Arirang Alone. Kumanta po kayo ng? Arirang Alone po. Kumanta. Korean song. Korean song ba yun, Miss Marian? Opo. Wow, congratulations. Isa palang magaling na singer. Ito si Miss Thank you po. Marian. Pwede po ba kaming magpasample dito sa Agarang Action ngayon? Sample. Sige po. Ayun, okay. Ayun, napakaganda naman pala talaga ng boses mo, Miss Marian. Nakakakilig siya. Thank you po. Akala ko Korean. Na talaga kumanta, Miss Marian. Napaka-smooth at ang lamig. Thank you po. So, congratulations po once again. Ano naman ang kanyang masasabi na bilang inspirasyon, no? Ma'am Marian, ano po ang pwede mong sabihin sa ating mga kababayan po na ikaw po ngayon ay inspirasyon po nila dahil ikaw po ay nag-champion sa Philippine-Korea Cultural Exchange Festival? Follow your dreams at wag po kayo mag-iba sa gusto niyong gawin. Okay. Oo. Totoo yan, Miss Marian. Follow your dreams and don't give up on your dreams. No, Yes. Miss Marian? Tingnan mo nga si Miss Marian. Ilan taon po kayo, ma'am? Ilan taon? 12 years old po. Ay, 12 years old ka pa lang pala, Miss Marian? Opo. Ang galing-galing Oo. naman. Oo nga, We are 12 so years proud old. of you. Oo. Ang buong Olonga po Thank ay you po. proud sa'yo. Kaya siya ngayon ang tinatawag talaga ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. Di ba? Biro mo, yung inarrange ng City Tourism Office ng Olongapo City under kay Tiffy Legaspi at saka sa ating butihing may Roland J. Paulino Jr., yung mga ganyan ay parang to give inspiration to our younger generation na you can do everything. Just follow your dreams. Ayan po ang ginawa natin ng ating guest ngayon na si Miss Marian Esquilio. Anak siya ni Mr. Mario Esquilio, no? Yung sa ating public sa PESO, Public Employment Service Office ng Miss city. Marian, so ito ba nga pagsali mo dito sa competition ito ba ay first time mo? First time po sa competition na to or first time na competition? Oh, first time mo ba sumali sa isang singing competition? Hindi po. Hindi. So, talagang, kailan kami nagsimula nga sumali sa singing contest? Ilang taon? At ilang taon ka noon? Oo. Mostly po kasi performance lang po. Pero pa nagsimula po ako mag-compete sa mga competition last year.
Oh, last year. Last year, Pero no? when Oo. exposed ka na pala sa mga Mhm. sa pagkanta talaga. So, lagi kang kumakanta at naiimbitahang kumanta. Apa. Tama ba? Okay. Apa. Siguro itong si Miss Marian, mahilig talaga to sa mga Korean novela. Oo, alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Mahilig ka ba doon, Miss Marian? Saan pa? Sa mga Korean novela? Medyo po. Oo. Diba? Kasi alam ko, mga kaidaran mo ngayon mahilig dyan Oo, at saka mga Korean foods. Ano bang paborito niyang Korean foods ba, no? Oo. O, may tanong dito si Sir Milbert. Mukhang magpapadala siya dyan. Paborito mong Korean food? Opo. Mahilig ka bang kumain ng mga Korean food, Miss Marian? Opo. Oh, mahilig din daw. Ano ba yung mga favorite mo dyan? Mhm. Ano pa? Ano yung mga paborito mong kinakain na Korean food? Hindi ko po sila yung name. Oo. Medyo nakalimutan ko yung name. Mm. Pero Okay. mahilig po kami. Oh, sige, any sige. parting words na lang. Oh. So, Miss Marian, any parting words and message para sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Agarang Aksyon ngayon? Ingat po kayo lagi. God bless po at good luck po sa kahit ano pong gagawin niya. Ayun. And thank you po sa positioning. Ayun. Ayun. Thank you Okay. very much, Miss Marian Esquilio. Para sa pagpapaunlak sa amin dito sa interview sa Agarang Aksyon ngayon. Thank you din po for having me. Alright. Ayun, no? Congratulations, Miss Marian Esquilio, champion ng Tourism Office under Miss Fifi Gabino Legaspi from, syempre po, ating the Honorable Beloved City Mayor of Olongapo, Lenjay Paulino Jr. Okay, meron po tayong guest po dito, no? Oo. Tawagan na po natin si Atty. Atienza. Ayun. Para po habang mapakinig siya dito sa ating mga problema at hinaing ng ating mga kababayan tungkol sa kanilang mga employer, no? Oo, At ito saka na sa yun. lupa naman. Unahin natin siguro po itong si Mr. Sige po, no? Sir, magpakilala ka po. Ako si Michael Cabrera. Pakilapit po ng mikropono, sir. Ayan po, no? Sige po, Nasa linya po si Atty. Atienza, nakikinig po sa atin. Ano po kung ano po yung ating hinaing po. Hello, Atty. Atienza. Good morning. Good afternoon po. O, ayan. Good afternoon. Ayan na. Si Atty. Atienza, atin siya. Yes. So, Atty. Atienza, meron tayo ditong bisita na gustong humingi ng advice sa'yo sa kanilang mga hinaing. So, Yes, okay lang po. Tawagin lang po pera. Wala akong pera. Advice lang. advice lang po. Walang utangan. Ay, sandali. Attorney, medyo may correction lang po ako. Baka, sorry po, nagkakamali po ako. I stand corrected po, no? Actually po, ang main organizers pala po ng Philippine Korea Cultural Exchange Festival 2020 ay ang Subic Zambales Korean Community Association in the Okay, Philippines okay. at ang Tourism Olongapo. So in partnership po yun. Yes, so yun. Subic Zambales Korean Community Association in the Philippines at ang Tourism Olongapo na kung saan 40 participants po ang sumali, 15 po ang nag-forward ng Grand Finals. May sumayaw, may iba-ibang ginawa. Oo. At ang si Miss Marian Esquilio ay kumanta ng isang Korean song. Oo, so Kaya siya iba-iba nagwagi. pala ang ginawa. Mga talents, no? Oo. Yun. Okay. Muli, congrats sa'yo, Miss Marian Yes, Esquilio. and to everyone that has joined Nasumali. that competition, Yes. congratulations to all of you. At sana po, ito po ay magkaroon ng second, third, fourth, hanggang dumami pa ho, no? Yung Yes. pong, hindi lang po itong first festival.
So, dagdagan pa ho ng may So, ayun daw, attorney, Yeah. kino-correct niya daw Iyon ang po. kanyang sarili sa mga ganap na Baka madimanda ko, attorney. Sige. Akala ko pinapasayaw nyo na ako. Actually, Okay. attorney, pinaghahanda ka namin para sa Yeah. susunod na competition na yon. Opo. Attorney. Attorney, nandito po ngayon ang Yes. ating pong complainant po tungkol sa kanyang dole. Ano po, no? Yung Okay po, kanyang okay po. problema ho sa dole. So, okay. So, Sige, sir, at alamin lang natin kung ano problema nila. Huwag lang po pera. so, okay, Sir Michael Cabrera, please go ahead po regarding po sa inyong complaint. Nakikinig po si Attorney Atienza. Gusto lang pong magpatulong sa aming kaso sa aming kumpanya. Labit po tayo ng konti sa mikropono ho para. Tapos laksan po lang kasi galit po tayo eh. No? Kung maming mga hinahon po tayo, wala akong takot po kumpanya. Magpatulong sir ng sa kumpanya po namin 3 years na po kasi yung kaso namin nilagay na po namin sa dole. Galing po kami dole. 1 year na po yung kaso namin na meron na po kaming Meron na, attorney. Ito po yung sinasabi sa inyo kanina. Meron po silang decision na po doon sa kanilang Ka-AJ, may decision na pala, di ba? So, ang ipapile na lang natin is motion for correction ng name. Kailangan natin dyan yung birth certificate niya just to prove na talaga ito ang pangalan niya. Saka siguro employee ID niya or any employment record just na mag-jive talaga yung kanyang record sa employment saka sa birth certificate niya para magpapile lang tayo ng motion for correction or modification ng name. Yung mga ganyan, hindi naman na yan kumbaga, hindi naman yan debatable dahil clerical error yan. So walang problema dyan, pa-file lang natin, just provide all the necessary papers like na yung birth certificate niya, employment record kung meron, at any ID na magpapakilala na siya ay si Michael so and so. Okay. So, attorney, tawag dito, narinig na di umano, ang kanyang pangalan ay mali. Ganon din ang company name niya and then company address. Magiging big deal po ba ito sa desisyon na hinatol ng korte? Wala naman big deal just to prove not the identity ng tao at identity na ng company. Kasi siguro yan nangyari dyan, nagbase sila dun sa complaint form. Sila rin yung gumawa ng complaint form, yung complainant. Baka nagkamali sila ng spelling or anong kando. Dahil kasi wala naman silang ibang information makukuha kundi doon sa complaint form. Correct. Pero attorney, hindi naman illegal yung nangyari na kunyari, may nagkaroon ng desisyon ng korte under the na mali na name at saka maling company name daw, di umano, at mali din daw ang address, sabay nagkaroon ng desisyon ng ating korte. Hindi So, naman po wala masyadong kondon, hindi masyadong serious matter yan. Okay, In fact, pwede pong i-correct yan dahil because clerical error yan, will prove lang natin that the company na responded niya sa labor case na yan is the same company nung nakapangalan na yung erroneous entry doon. Okay. At di bali, attorney, tinawagan ko na by Tuesday morning. At para ho ma-check po ito pong legalities po nitong problema ho ng kanilang
wrong name, wrong company, at ito pong lumalapit po sa atin ng mga empleyado ho na nagkaroon po ng illegal dismissal tungkol po sa bagay po nito. Siya naman po ay willing po makipag-coordinate sa ating tanggapan at maayos itong problema ito para itong ating mga kababayan na mga empleyado ho na nagkaroon ng illegal dismissal ay siya po ay makipag-cooperate po para po dito sa matapos na problema ito sa kanila. Yes. Yung matanong ko lang, Camilbert, yung company ba is willing to settle the monetary judgment? That attorney, as I've heard kanina over the phone, nakausap siya ni Brother Milbert, parang gusto niya, pag-usapan naman, willing naman siya to cooperate, Okay, pero to that's settle, Yeah, we that's cannot good to say. hear. Pero it's a positive feedback pa rin naman, attorney, na gusto nilang makipag-usap Kasi, on their side. Pwede naman i-negotiate yan. Yes. Depende sa usapan nila. Kasi kung it will undergo the legal process of implementing the writ of execution, well, hindi mo mapapababa yung amount dahil kasi yun ang talagang i-execute ng labor court. Unlike kung magkakaroon sila ng kasunduan, pwede bumaba, pwede tumaas, depende sa usapan nila. So, ibig sabihin, attorney, pwede pang mag-negotiate both parties in regards with the payment terms or dun sa digits, pwede pang bumaba. Subject yan sa mutual agreement nila. Kung ayaw naman ng mga empleyado, wala rin magagawa ang company because remember, may decision na in their favor. Correct. Opo. Okay. So, yun daw, Sir Mr. Cabrera. Is there anything else po na gusto nyo tanungin kay Attorney Atienza regarding po sa inyong complaint? Yes, siguro. Mas maganda siguro po, pupunta muna namin yung sa yung company ninyo and then papatawag ulit namin kayo para magkaroon po tayo ng titawag na pag-uusap ulit, legal action comes after ng pag-uusap po na yun. Opo, sir. Okay po ba yan, sir? Okay po, sir. Okay. Pagkasabi po sa mga samahan po ninyo na yun po, no? Tuesday po, makipag-usap po kami, ang aming tanggapan. Abisuan po namin kayo kung ano po na pag-usapan doon, papatawag po namin kayo. Opo, okay sir. po ba yan, sir? Opo, sir. Ayun. Okay po. Ayun. Salamat po, sir. Ayun. So, that's a good thing na both parties, si Mr. Cabrera and the company, is willing naman na makipag-usap sa isa't isa. Tama po, Sir Mike. Opo, sir. Opo, ma'am. Salamat po. Ayun. Okay, sir. Okay na po tayo. Doon naman po tayo, attorney po. Okay. Sa ating pong bisita po rito na tungkol lang po sa kanilang lupa. Sa title ng lupa na nagkaroon ng problema. Okay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Salamat po. Okay. Okay. So, up next is ang ating complainant regarding sa kanilang hinaing sa lupa. Tama ba, Brother Milbert? Sa lupa, no? Oo. Lupang sinilangan, no? O lupang inira. Alam mo, ang problema Lupa talaga nila. sa lupa, Brother Milbert, alam mo, ang daming nagpapatayan dyan at napakalaking problema talaga yung mga lupa Magkapatid, na yan. mag-asawa, mag-ama, mag-ina, Correct. magpamilya, basta lupa. Basta lupa, no? O, yan. Sige po, ma'am. Nasa linya po si Atty. Atienza. Hello po, ako po si Romalyn Talibas, representative po ako ng Aquino family sa may San Pablo. Marinig po natin, Representative po ako ng Aquino family sa may San Pablo, Dinlopihan, Bataan. Ang kaso po kasi, 2014, nagkaroon na ng kasunduan. Tapos, 2018, binigyan kami ng titulo after 4 years, mali naman po yung binigay ng titulo. Kasi sa kasunduan, wala man po ni isang pangalan ng Aquino dun sa may kasunduan. Ay sa may titulo. Ngayon, nagkaroon po kami ng penalty dahil doon, 2018, nagkaroon na po ng tax. 286,000 na po yun ang naging penalty namin. Tapos sabi ng Taishin, yung may-ari noon, kasi nakapangalan pa rin sa kanila, hindi pa namin mapatituluhan. Kami daw po ang magbayad ng penalty ng tax noon. Dahil naninirahan naman daw po kami doon, wala kami binabayaran. Ngayon, sabi po ng Taishin ni Mr. C, Elmer T.C. Madam, sandali lang po. Nawala si Attorney Atienza sa ating phone patch. Tatawagan po natin siya ulit. Sandali lang po Ayan, naputol siya
Ayan. Yeah, Hello. 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 Sorry, Attorney Atienza. Nakat po yung inyong linya. Opo. Okay. Narinig niyo po So, ba yung complaint oo. ni Miss Tubas? Actually na medyo may idea na ako dyan. Kasi nakikita ko dyan, meron silang kasunduan. Meron silang kinatawag na written agreement. Pero nung tinanong ko siya, sabi niya sa akin kanina, meron na pala silang pending case. Ang problema, tinanong ko bakit hindi nila sinadmit yung kasunduan nila sa husgado para ang husgado will approve it and magiging it will serve as a judgment in case na hindi nila matupad yung kasunduan na yun, pwede po mag-writ of execution. Pero anyway, siguro hindi nga nagawa yun, pero matibay pa rin po yung kasunduan nila. Matibay pa rin po yun dahil yun ipinirma ng bipartite covenant. 3 partido po ang nakapirma dyan. Yung isang 3 panig. So, tingin ko po, actually, meron na akong initial legal step dyan. Nag-prepare na ako ng demand letter for the first and the third party para po mag-comply sila dun sa kasunduan. Alam nyo kasi ang kasunduan, batas po yan sa bawat isang partido ng kasunduan na hindi pwede nilang labagin. Yan po malinaw sa batas. Huwag lang against the law, against public policy, against moral ang provision. Pero yung kasunduan nila, within the legal ambit po yun. Hindi po yung against the law. Talaga pong valid po yun. So, yun po, may karapatan sila to enforce the contract at kasunduan. As I said a while ago, meron na po initial legal step na prepare na po yung demand letter for service na lang po. And then in case they will ignore yung ating demand letter, there's no choice kundi kuha natin sa court. Kung may pending case, we can submit that to the court for their perusal and study. So, ma'am, ano yung, ma'am Romalie, ano yung sinasabi mo kanina? Ano ba yun? Yung kayo po ay pinagbabayad pa nung surveyor. Hindi po. Yung amilyar po kasi, chinek ko. Ngayon, ang amilyar po ng lupa doon na tinitirahan namin, nasa 286 na po. Okay. Nung June pa po yun. December na po. 86,000. 286,000 plus. Okay. Nung June po yun. December na ngayon. Baka nasa 300 na po yun. Anyway, sumulat na ho si kaya na ho off the air. Sabi sa Attorney Atienza, Attorney, di po ba tayo po ay sumulat na ho dito sa company ito para sila ho ay tinatawag na sumagot dito po sa kaukulang reklamo nitong pamilyang ito. Tama po ba, Attorney? Hello, Attorney? Yes, napuputol lang, medyo masina. Anyway, Tama po ba, Attorney? Tayo daw po ay sumulat na ng response dito sa... demand letter. It is demand letter. It's a demand letter, yes. Requiring them to comply with the terms and conditions ng kasunduan. Okay. Nandun kasi nakalagay sa kasunduan na sila, ang first party at third party, ang magpapasurvey at magpapatitulo in the name of Aquino. Ayun. So, yun ang hindi pa nila ginagawa ngayon despite the fact that it is part of the kasunduan. So, yun po, meron na po tayong ginawang demand letter and for service na po yun. Hopefully, if they will comply with our demand, yung titling at surveying. Ayun. Okay. So anyway po, Attorney, to start the chase po, let's cut the chase. So, Attorney, by within this week po, kausap ko ho yung secretary po nitong company na ito, in-arrange po ngayon yung meeting with our agarang action ngayon, together with the yung pong taong kinocomplain po nila, para mapag-usapan din po yung pong remedy dito po sa kanilang problema ito through your demand letter, Attorney. Ayun. Okay po. That's good po. Ayun po na. Okay po. Tampo namin kayo. Opo. Okay. Thank you po. Pasabot na kayo, Attorney Atienza. Sir, to settle the case amicably.
Attorney, thank you po. Salamat po ng marami kasi matagal na po yun eh. Ngayon lang po yung medyo malinaw. Kung sana, malinaw. Yes po. Ma'am, dito po ang agarang aksyon ngayon. Thank you po. Adlawan at Chensa Natividad, Per Julian, AJ Castelo, Yes. at si Kamani at iba pa ho. Meron tayong mga legal counsel lawyer, si Jason po, no, ng ating mga staff po dito. Ay, pupunta po kami doon sa inyo po. Ano, no? Apo, thank you po. Ayan po. Salamat po at magandang araw sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat. Okay. Salamat Yun. po. Attorney! So thank you very much talaga sa Opo. ating legal advisor na si Attorney Attorney Noel Noel Atienza. Atin siya. Talagang ating Oh, siya yes. talaga. Oo. Sa inyo na nga ako eh. Di ba, Attorney? Sa inyo na ako. Iba talaga. Ipagtatanggol ka niya. Oo. Atin siya. Oy, yun na ba? Huwag na nating ibaba si Attorney. Meron pa tayong Hindi nyo ako kayang ibaba dahil mabigat ako. Yun. Yun po, attorney. Siguro po, attorney, yung ating bouncing check law, siguro po. Susunod Yes, ulit na, alam mo, napakaganda ng topic natin, Camilbert, Oo nga, AJ, because ito yung nagiging common practice ng businessman. Correct. Alam mo namang attorney na ito ang aking personal na paboritong segment ng Agarang Action ngayon. Ang Alamin ang Batas with Attorney Noel Atienza. Atin siya. Bouncing check law. Attorney, isang mabilis po na paliwanag. Yun, attorney, bouncing check law. Go! Yeah. To start with the bouncing check law, siyempre dapat malaman ng tao kung ano ba itong check. Hindi ito yung check na correct, ha? Hindi ito yung check ko wrong. Mamaya, ma-misnomer tayo. Ang check is a document, a negotiable instrument. It is a written, dated, signed instrument na inuutusan ng bangko to pay a specific amount of money to the bearer. Yung sabihin bearer, siya yung sino may hawak ng cheque or sino yung nakapangalan sa cheque. The person or entity writing the check is known the payer or drawer. Yes. Well, the person to whom the check is written, ito yung babayaran or binigyan ng cheque, ang tawag sa kanya payee. And the drawee, on the other hand, is the bank kung saan yung check ay dinroon. Okay. So, drawee bank ang tawag yan. So, malinaw po yan, ha? Ito po kasing cheque, nagiging practice na po dito sa ating bansa. Not only in our country, but all over the world, nagiging substitute for money ito. Nagiging substitute for money. Kaya binigyan to ng diin ng ating gobyerno na magkaroon naman ng proteksyon ng ating mga negosyante sa mga worthless check. So ano ba yung proseso ng cheque? Itong cheque na ito isang maliit na papel, pinirmahan, may amount, may date. Yes, At siyempre, pwede itong i-encash or i-deposit. Pwede i-encash sabihin, pag pinapresent mo sa bangko, nyari, ito na Atienza, nagbigay ng cheque kay AJ, sustento niya to. Si AJ pupunta sa bangko para i-encash yun or i-deposit. Kasi, bakit kailangan encash or deposit? Kasi may mga pagkakataon, yung cheque is cross-check. Yes, Ang cross-check kasi, may nakalagay na cross yun sa gilid ng cheque. Ang ibig sabihin nun, hindi mo pwede encash yan. Only for deposit. Okay po. Okay. Pero kung walang cross-check, wala siyang line doon sa gilid, that is already for encashment. Malinaw po. Mga kababayan ko, malinaw po yan. Titingnan niyo muna kung saka siyempre, may tinatawag na post-dated check. Hindi mo pa pwedeng encash ngayon yan. Kailangan mag-arrive muna yung date, kung ano yung date ng check, saka ka pwede maging cash. So, yan ang kaibahan yan. So, ano ba yung batas na kumbaga nagbibigay protection sa ating mga may checking account? Ito po yung batas pambansa bilang 22. 1979 mukhang po ito. Approve po ito ng 1979 pa. Ano po nilalaman po na itong batas pambansa bilang 22? Ito po yung tinatawag na anti-bouncing check law. Okay. So, any person who makes, draws, issues any check
to apply on account or for value. Kaya nga kung titingnan nyo, ma'am, Sir Milbert, kung ang cheque ay ginamit lang sa, like for example, sa movie, hindi talaga, wala talagang, kunyari, yung sa movie, may nag-issue ng check, that is not demandable. That is not, dahil kasi nakalagay dito sa BP22 to apply on account or for value. So in other words, when you issue a check, meron for value yun, hindi yung ginagamit lang sa theater, sa movie, or sa naglalaro lang, play money, di ba? So malino po on account or for value. At isa pa po to, knowing at the time of the issue that it does not have sufficient funds or credit with the drawing bank. Alam nung nag-issue na wala siyang funds dun sa drawing bank for the payment of such check in full. Kasi pag ang point yan is, siyempre, dinidiscourage nga po yung pag-i-issue ng worthless check. Kumbaga walang laman, attorney, yung cheque. Pinagbabawal po yan. At kapag po kayo po ay napatunayan na nag-issue ng worthless check at ito'y na-dishonor na upon presentment for encashment, pwede po maparusahan ng nag-issue ng check. Alam mo kung ano ang parusa? Anong parusa doon, attorney? Ang imprisonment po, not less than 30 days, but not more than 1 year, or a fine. Or a fine of not less than, but not more than double the amount of the check. Kung ang check is, let's say, 10,000. Not less than 10,000, but not more than double the amount of the check. Not more than double. In any case, hindi pwede mag-exceed ng 200,000. Okay. So, malinaw po yun. Or, ayun. Naputol na naman habang si tatawagan Atty. si Atty. Atienza, ano muna tayo? Hanap buhay muna tayo, no? Tatawagan natin si Atty. Atienza who would like, ayun na naman, napupulol na naman ako. JRJ, no? Ang dami kasing maganda at gwapo dito sa stasyon, kanina pa eh. Yan. Naano ko eh. JRJ. Ang daming magaganda at gwapo dito sa banda dito. Yes. Sa estasyong ito. So, JRJ Food Products Trading, hello, magandang tanghali. Located at number 65 Murphy Street, New Kalalaki, Olongapo City. Diyan lang po sila sa likod ng Palengke ng Pag-asa. JRJ Food Products. So, ang mga produkto po nila ay iba-iba. Meron silang mga pang sangyupsal, pang chicken inasal, brother smokeless bangus. Yes, ano smokeless bangus, bangus. At saka ano ba? Ganun, no? Salmon. Salmon, yan. Okay, salmon. No? Meron sila doon salmon. Meron din po silang free delivery po. For delivery, and please like and visit them on their Facebook page, JRJ Food Products. Hello, si Joda po ng JRJ Food Products. At saka si Ma'am Sherry May, Sherry May. No? Sherry May, hello po dyan din sa po, inyo. Yan. Yeah, saka siyempre po ang Shorable Grand Leisure Hotel. Open na po ang Nico's Restaurant to serve you. Shorable Grand Leisure Hotel dyan sa may waterfront road. Yes. Okay, wala pa si Attorney? Attorney, babalikan ka ho namin. Meron po tayong bisita lang po dito. Balikan na lang natin si Attorney. About dun sa bouncing check law na kanyang ipinamahagi sa atin. So, andito eto po, na po ang ating bisita. Kakaiba talaga ang Sabadong ito. Napakaraming magaganda at guwapo. Dito ngayon sa Radyo Bandera at Agarang Asyong ngayon. Yes. Kanina pa ako talaga nasa Starstruck. Parang nilipat ako ng upuan. Doon ako. Ako din eh. Parang gusto ko magpalit tayo. Dito ka, dyan ako. No? Parang alam mo, baliktad tayo. So, without further ado, we would like to welcome here at Agarang Aksyon ngayon, si Maria Victoria Cabuling, Miss Olongapo Tourism 2019. Wow! Wow, napakaganda ko. Napakaganda naman niya. Yes. Maria Victoria. Magandang hapon po mga kabandera, Olongapo City. Hello! Yun. Boses pa lang, no? Pang beauty queen na. Palit na tayo. Dito ka na. Diba? Kasi alam ko ngayon, meron po tayo ngayon ongoing na Miss Olongapo 2020. Kaya lang, kakaiba po ito doon sa nangyaring Miss Olongapo 2019 dahil ito ay meron pandemic. Ito ngayon puro mga online, puro mga Facebook page lang. Ano ho ba yung pagkakaiba ngayon, ma'am?
So kung i-compare mo po nung nakaraang Miss 2019 po, Tourism Olongapo City ka. Tama po ba? Okay. Miss Earth. Miss Earth. Miss Olongapo Earth. Miss Olongapo Oh, yun Earth. naman pala. Oh. Miss Olongapo Earth. Tourism Guwapo at 2019. maganda, nakakaanong dila. Uy, no? yung isa natin guys, ikaw naman ang magpakilala. Sige. Oo. Hindi, doon na tayo kay, ano, Oo, kay Mama Victoria. Victoria, no? Oo, so ma'am, sige po. Ano po ba nga nangyari? Kala mo may complaint. Ano pong ganap nung bagong competition ngayon? Napakalaki po kasi ng difference of course po ng traditional pageantry po katulad sa amin dati kasi face-to-face po lahat ng candidates. Tapos we have an interaction with the audience po talaga and with other people. Kasi this pandemic po, syempre limited lang po yung activities ng girls. Pero to me po, it's something different when it's something special kasi it shows how resilient we are po talaga kasi in many ways we can still find we still can find ways nga po to go on with the show, so which is very special to me kasi nakikita po talaga kung gaano ka resourceful and talagang hindi talaga papatibag ang mga Olongapeños pagdating sa ganitong bagay po. Yun na nga no? At ano naman mapapayo mo dito sa ating mga candidates ng Miss Olongapo 2020? Actually, sa tingin ko po, hindi na po napakadaming tips na kailangan ko ibigay kasi they're all special in their own way po. Pero for me, ang hinahanap ko po kasi talaga sa candidate or sa beauty queen po is the authenticity po. Kasi when you're authentic to yourself or you're true to yourself, it starts from there na po, tuloy-tuloy na po yun. Lahat ng movement, lahat ng salita, at lahat ng advocacies mo, ibig sabihin, totoo and genuine. So, yun nga po. Just be authentic. Ayun. So, is this yung history, Miss Olongapo last year, so yun na ba ang mga sinali mo mga pageants o meron pang mga nag-upgrade ka pa to the higher level sa national na competition? Actually, this 2020, I was eyeing for Miss Earth na po talaga. Wow. Kaso, yun nga po, medyo nagkaroon ng complications because of the pandemic. And of course, since lagi ako nag-isolate sa kwarto, napakaraming nangyaring self-pity. Ang dami po self-pity na pangyayari. So, I wasn't really confident with myself during the pandemic. Siyempre, di na naman po siguro bago sa atin sa mga kabataan na kapag nagkukulong, ang daming naiisip. Mga depression. So, nagkakaroon ka na ng anxiety yata ng mga kabataan dahil nga hindi sila nakakalabas basta-basta. Hindi nakapag-date? Alam mo, nahirapan ako, hindi ako nakalabas basta-basta. Ganun ba? Nasa room lang din ako. Ako lumabas ako minsan eh. Hinapan ko ng ID kung ako ba ay 18 years old. No? So yun. So yun na nga ngayon, everything is online, ano? So yun na mapapayo nga ni Miss Maria Victoria. Ano bang nickname mo, Miss Victoria? Mavi? Mavi. So Mavi, yan. Alam mo si Mavi, isa rin siya noon nung nakaraang City Fiesta, nagpaunlak sa akin. So, dun sa AXIS party list na float namin, siya ay nagpaunlak, inimbitahan ko na kung pwede mag-join sa amin. So, siya ay nasa float ko doon. Tapos kaway-kaway na. Kaway-kaway siya doon. Ang dami kayang nag-aabang lagi doon sa aming float because of Miss Maria Victoria Cabling. Si Miss Mavi. Any parting words po to our kababayan sa Olongapo City at especially sa Miss Olongapo 2020? Yes. First of all po, I would like to remind everyone to please wear their mask. Pag hindi importante, wag na lumabas ng bahay kasi talagang hindi na po may iwasan yung pag-skyrocket ng cases natin. Tsaka it's best na rin po na to stay healthy nga po and safe. And for Miss Olongapo naman po, please stand by and watch on Miss Olongapo's Facebook page po ang FB Live po ng Miss Olongapo 2020 sa SMX Convention this December 21 na po. Uy, malapit na. So, December 21, mga kabandera, on FB Live of Yes. what page? Miss Olongapo. Miss Olongapo page. On Miss December Olongapo 2020. Anong time? What time?
Wala pa po kaming nabibigay na time. Pero Okay. for sure may update naman po. dun. Yes, so for further updates, so you can visit Miss Olongapo 2020 and the Olongapo City Information Office. Yes. Doon ako nanood ng mga live shows ng ng Miss Olongapo like sa SMX, yung swimsuit competition. Hindi ko Yun talaga yung pinapanood ko. pasyon. Kaya ko naman ako nga yung question and answer ang pinakagusto ko. Ikaw yung swimsuit competition. Kasi gusto kong makita doon yung tinatawag na may term doon eh. Nakalimutan ko yung term. Nanginginig ako eh. Oo. Nakikilig ka, no? Thank you po, Miss Maria Victoria Cabling, also known as Mavi. Yes. Sa pagkataon po sa Radyo Bandera sa Agarang Aksyon ngayon, dito po sa iyo pong tips na ibibigay sa ating binigay pala sa Miss Olongapo 2020. Thank you so much for having me po. At saka, promote mo rin po yung mga cakes ninyo. Yes po. Kasi during this pandemic nga po, I started baking nga po thanks to YouTube. So yun nga po, nag-start po kami mag-bake ng cakes. So you can visit Butter & Co on Facebook po. We have our signature red velvet na even during the pandemic lang, biglang nag-boom po talaga. Thank you so much po. And I hope you take a visit po dun sa page namin. Butter and Co. Butter & Co po. Butter & Co. Imagine, nag-bake ng cake mo, isang beauty queen. Diba? Oo. Sana all, gano'n yung maganda na, sexy pa, tapos ang tangkad pa, sure pa. Diba? Oo. At Tapos, masarap. i-deliver pa, siya mag-deliver mismo. Oh, guys! May kasama pang photo opportunity. Order na. Diba? Oo. Kaya, visit the Butter & Co. Facebook page and order your cakes now. Yes. Especially yung red velvet. Ano yun na Miss Mavi, pwede mag-order on the same day makukuha din or we have to order ahead of time? Kahit a day ahead lang po. A day ahead. Apa. So yun. Alam mo na, sa Christmas party natin, kung saan tayo order ng Yes, cake. ang Butter & Co. No? Oo. Tsaka pagka in-order kami, ikaw mag-deliver, ha? Oo, sa Rotary Club. Sa Rotary Club, oh. Ang layo. Oo, ikaw. Diyan lang yun, sa showroom pa lang yun. Tapos baka gusto mo rin maging member ng Rotary, no? Oo. Ni-recruit. Okay, anyway, last words po. So yun lang po. Stay safe and stay healthy Olongapeños and mga kabandera. Okay, thank you, Maggie. Salamat sa'yo. And our next guest. So that's Opo. Miss Maria Victoria Cabli, Miss Olongapo Earth 2019. Thank you very much for visiting us here at Radio Bandera Olongapo Agarang Action ngayon. So moving on with our next guest. Ito ay walang iba. No? Kakambal ni Brother Milbert. Si younger brother. No? Oo. Ito po ay gusto niya lang i-share yung kanyang experience bilang returning OFW. Teka lang, mag-hello muna tayo. Ang dami nag-hello. Oo nga, no? Sige, hello muna. Hello, Sir Mario Esquilio. Sa mami ko, Jocelyn Suzuki. Hi, mami. Sa tita ko, Rosalia Natividad. Kay Nilo Capulong and kay Sir Randy Martin. Randy Martin, yes. Sila. Hello din po kay mami ko, kay Myla Adlawan. No? Happy birthday on December 2, mami. Happy birthday I love po. you, mami. Ay, syempre. sweet. Kinakabog ka, sir. May pa-I love you siya. Okay, ayan. Dito po, guest po natin ang isang returning OFW, si Mr. Eddie Mil Adlawan, my younger brother. No? Oo. Huwag mo tanongin kung bakit gwapo siya. Welcome to Agarang Action, Sir Eddie Mil Adlawan, ang kakambal ni Milbert Adlawan. Magandang hapon po and thank you for having me. Magandang hapon sa mga taga-subaybay ng Radyo Bandera. Mga kabandera, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa aking utol na si Milbert Adlawan. At masasabi ko lang po, very surreal tong experience na to kasi lagi ko siyang sinusubaybayan nung nasa Dubai ako. Tapos sabi ko, Tol, gusto kong mapanood yung live. Mapanood kita ng live dyan. Pero di ko naisip, di sumagi sa aking isip na one day magiging guest para ako dito. Kasi nung sinabi niya sa akin na, Tol, pwede bang i-share yung experience mo sa pag-uwi mo ngayon? Kaya, hindi ako nagdalawang isip kasi alam ko marami mga Pilipino, marami tayong mga kasamang OFW na marami din silang katanungan kung paano sila makakauwi, kung ano ba mga proseso na dapat nilang daanan sa kanilang pag-uwi. Kaya sabi ko kay Utol,
Tol, walang problema. Basta makakatulong tayo sa ating mga kababayan, ating mga kabandera. Go ako dyan. Mag-guest ako anytime. Mana talaga sa'yo si small brother. Oo, siyempre, no? No? Si small brother talaga, yung younger brother. Bapati ko muna si Mrs. Yung mother ni Mr. Ed Rabaco. Happy birthday sa kanyang mother, no? Happy birthday po sa mother niyo, sir. Mr. Eduardo Hesto Rabaco. Sir, nalobot yung cellphone ko. Hindi ko mabasa yung pangalan. Kay mother mo lang, happy birthday po. At sa iyo dyan. Happy birthday po. So, kailan ka dumating, Sir Eddie Min? Dumating po ako nung 5 ng hapon. So, bali ang flight ko po is sa Emirates na lumapag ako sa Clark. Kailan po to? Kahapon? December 5 po. December 5 ng 5. December. Opo. So, bali Emirates po ako, Dubai to Clark straight na flight. And then, bago ko po sabihin yun, gusto ko po nang ipaliwanag yung mga proseso na ginawa ko. Before po ako nag-book ng aking flight, tsaka before arriving here, para medyo pinlansyo ko po muna yung mga dapat gawin. Para sa mga gusto umuwi, makinig po kayo mabuti. So, unang-una po, before ako nag-book, chinek ko muna kung ano yung mga requirements tulad bago ako mag-exit ng... yun po, galing po kasi ako ng Dubai, dahil doon po ako nag-work. From Dubai po, pag pauwi ka ng Pilipinas, hindi na kailangan ng swab test. Dahil pa-exit ka naman ng bansa nila, so hindi na kailangan ng swab test. Ang kailangan mo lang i-make sure na meron ka is kung returning OFW ka, babalik ka doon, kailangan meron kang entry permit. Pabalik bago ka umuwi. Kasi kung hindi ka makakuha ng entry permit, baka hindi ka na makabalik ng Dubai ulit. So, yun ang una-una kong ginawa. Kumuha ko ng entry permit. And then, kasi Emirates ang airline ko, so doon sa Emirates na website, meron na doon mga guidelines kung ano yung mga dapat mong gawin, tsaka mga forms and mga downloadable forms na pwede mong i-download at i-fill up para when you arrive here sa Philippines, sa airport, may present mo na kagad yun, di mo na kailangan humingi ng form dito sa kanila and mag-fill up. So ano yung mga forms na yun? So unang-una, yung form ng Red Cross. So yung sa Red Cross, kailangan meron kang QR code. Kasi yung Red Cross is, yung kanilang swab testing is automated na, so meron siyang tracking. May tracking may real-time tracking siya. Tsaka real-time. Yes, real-time, tama. So, kaya kung pag meron kang QR code, yun na lang i-represent mo, saka i-scan nila yun, na-download nila yung details mo, swab test ka kagad nila, tapos may yung details mo na yun, i-stick lang nila dun sa yung test kit, yun na ipapadala nila sa lab, and then, doon din sa link na yon makikita mo kung ano na yung status ng iyong testing. Yung kung nasaan pa procedure na ng laboratory at kung anong oras lalabas yung result. So ganun makikita mo. And then secondly, yung meron naman sa may OWA naman, so yung makikita mo rin yung sa website ng Emirates. Meron doon link papunta naman sa OWA. Kung ikaw ay returning pauwi na OFW, so meron kang form doon na pipilapan din para ma-inform na yung OWA in advance na ikaw ay isang OFW na pauwi, ma-arrange nila ang iyong hotel booking at may register ka nila para pagdating mo, meron ka na kagad room number at hotel na tutuluyan. Which is sagot yun ng government, ng OWA, pag ikaw registered na OFW. Okay. And then, yung pangatlo naman, yung health declaration form, which is form lang yun na ipilapan mo kung meron kang symptoms in the last 15 days, 14 days, 14 days, or kung meron kang ngayon na nararamdaman, or kung yung anong status mo ngayon, saan ka galing, at saan ka papunta, yun, ilalagay mo doon sa health declaration form na yun, para just in case na isa sa inyo na mga meron mag-positive, matitrace nila. So, yun yung tatlong form na kailangan. And then, after arriving here, actually, yung dati napapanood ko sa balita noon, yung daming pinagdadaanan mo FW, tagal bilang diba? Ay, ganun pa ba? So, pero may mabilis na ito ngayon. kaya nga, I like to commend the Philippine government dahil siguro talagang napakagaling nating presidente na i-smooth out nila itong mga problema na to. Kaya,
yung pagdating ko, actually talaga natutuwa ako dahil napakadali na experience, napaka-organized nila. Since pagdating ko sa airport, since na-prepare ko na lahat ng dokumento, so sinabit ko sa OWA yung aking pinrint na form, and then binigyan nila ako ng hotel and room number kaagad. Tapos meron dun mga guidelines, babasahin mo, and then dumiretso na kaagad ako sa Red Cross for the swab test. And then after ng swab test, meron na nag-aabang na bus sa labas ng airport. Kung depende ko anong hotel mo, nandun na yon, i-clarga nila yung bag mo and then diretso ka sa hotel, sa room mo. Yun nga lang, hindi ka pwedeng lumabas kasi kumbaga considered na quarantine ka until na hindi lumalabas yung result mo. Ngayon, paglabas nung result, the following day, yung nga nabanggit ko kayo na real time siya, makikita mo. So yung kung ano yung email na nilagay mo dun sa form ng Red Cross, doon nila i-send yung result, and then i-forward mo ngayon doon sa hotel, sa front desk, para i-print nila. And then inform, bawat hotel merong OWA representative na doon i-inform mo rin sila na yung result mo is negative. Ngayon sila ngayon na mag-i-inform ng LGU kung bawa ako from Olongapo, i-inform nila yung yung LGU mo na meron kayong OFW na pauwi. Ngayon, maalaman nila kung ano yung protocol. Since Olongapo, wala naman tayong protocol dito na i-quarantine o quarantine na facility para sa mga returning OFW. So, in-inform ko yung utol ko na, Tol, ikaw na lang sumundo sa akin since hindi naman kailangan ng LGU manunundo. Ganun kabilis yung nangyari po sa Mabilis naman na pala ngayon. Napakabilis. Kasi dati parang kung aabutin tayo ng 14 days quarantine at nagbabakasyon na ang ating kapamilya, yung buong bakasyon nila yung napunta na sa quarantine. Okay, any last word, bro? Kasi medyo 1 minute na tayo. Oo nga. Mabilis lang. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo for having me now at na-share ko itong aking experience. At kung meron po kayong mga iba pang tanong, ay message nyo lang po si Udol Milbert at siya na lang pong magtatanong sa akin at sasagutin po natin yung mga tanong. Salamat po. So thank you very much, small brother, Milbert Adlawan, si Sir Eddie Mil Adlawan, for sharing us very important information. So next week po ulit, kita-kita po tayo dito sa Agarang Aksyon Ngayon! Salamat po! See you next Saturday! Happy weekend, everyone! Ating mamamayan, parang aksyon ngayon. May paninindigan ang mga reklamo at